Dok, paano po proper way pag-sanitize at linis ng medicine dropper? Pwede nyo po siyang isama pag-sterilize ng mga bottles. Talaga? Yes. Or papakuluan? Advisable pakuluan yun? Hindi kasi rubber yun eh. Kaya yung mga sterilizers kasi may timer lang yun. Usually 7 minutes eh. Yes, ang mga sterilizers may 7 minutes timer. So yun, pwede siyang dalhin doon. Ilagay yung mismong sa loob ng sterilizer. Tuwing kailan mo kailangan palitan yung dropper? May lifespan lang ba siya? Ideally, dapat yun isang gamit lang. Pagkatapos, na. Pag naubos yung binili mong gamot, no? Oo, ideally yan. Pag sterilize mo ng mga bottles mo, kung palagi kang nagbibigay, especially, di ba, mga vitamins ginagamitan ng dropper. If you have really doubts na baka na-contaminate, nahulog, syempre, o una, linisin mo siya ng soap and water. O yun, drop, anuhin mo. Tapos isama mo siya dun sa pag-sterilize ng mga bottles ng baby. Pero kunyari, silen kasi ginagawa nyo, may maiit lang ang tubig kasi ginagawa yung ganito. Hindi ba advisable? Or... Mas safe pa rin yung na-sterilize din siya. Okay, sige. Even the teethers, you clean with soap and water and then sterilize and then make sure yung nilalagyan mo, syempre, clean bago ibigay dun sa bata. Kasi usually mga teethers, sinasuggest ko lagay sa isang sterilized container din, tapos ilagay sa ref para malamig siya. Pag kagat-kagat ng bata na masakit yung gums, it will soothe yung gums ng bata. So, clarify lang natin baby grade na bottle cleaner na soap. Kasi baka pag soap, baka gamitin yung dishwasher soap lang. Pwede ba yun? Okay. Okay, Oo, sige. ideally yun. Okay, sige. Pero siguro kung talagang wala, with dishwashing soap sana. Okay lang yun. Hindi Okay. yung detergent soap. Okay, sige. Wag po detergent soap. Yun talagang dishwashing soap sana.